Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Education ang mga isyu ng bullying na isa sa nakaapekto sa performance ng mga estudyante lalo na sa PISA o Program for International Student Assessment. Si Kenneth Pasyente sa detalye. Hindi na bago kay Romilyn ang isyu ng bullying, lalo't madalas anya itong maranasan ng kanyang anak na nasa elementarya. Umuwi siyang may Crayola yung uniform niya. Ilagyan daw po ng kaklase niya. Minsan ayaw nang pumasok. Sinaaway daw siya ng mga kaklase niya. Isa ang bullying sa pinatututukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isinagawang sectoral meeting sa palasyo kasama ang Education Department. Ayon sa DepEd, isa ang bullying sa mga dahilan kung bakit apektado ang performance sa mga estudyante, lalo na sa international assessment, gaya ng Program for International Student Assessment o PISA, partikular sa math, reading at science. Sa ngayon, ang ginagawa po natin is pinapalakas natin yung ating mga tinatawag na Child Protection Committees sa mga paaralan. Yung reporting system, we are continuously improving it. Although meron na tayong Learner Rights and Protection Office, gusto natin siguro magkaroon tayo ng hotline sa mas madaling tandaan, for example, para talagang magamit ng mga bata. So far, ang result natin na cases sa ating Learner Rights and Protection Office, at least yung latest report na nakuha ko is around 120 cases na yung na-resolve natin. Nais din ng Pangulo na matutukan ang pagpapataas ng kakayahan ng mga guro, bagay na tiniyak namang tinutugunan na sa ngayon ng DepEd. We will really train all of our teachers kasi nga marami nang nagbago ng technology even in a span of a year. No, marami nagbabago. Like ngayon, sabi nga natin, meron na tayong AI, hindi ba? So that's something we are looking at. At we will use, of course, the training facility of DepEd to do that. And then there's also, of course, the TEC, yung ating council na namamahala sa talagang quality of teaching. Not just in service or meaning pag nasa DepEd na sila, but pati yung pre-service, meaning bago sila pumasok sa DepEd. So habang nag-aaral pa lang sila para maging guro, ay tinitingnan na kaagad yun ng TEC. Ito siguro yung magandang mechanism para talagang makita natin yung mga paraan, paano natin maiangat yung quality ng ating teachers. No? Because again, as we always say, hindi naman kasalanan ng teachers yan. It's never their fault. It's really the system. Nakikipagtulungan na rin daw ang ahensya sa mga universidad para matulungan ang mga guro na magkaroon ng specialization. Pero giit ng Teachers Dignity Coalition na bagaman makatutulong sa competence level ng mga guro ang karagdagang trainings, mas mabuti raw na unahing tugunan ang hinaing ng mga guro, lalo na ang kanilang benepisyo. Kung gusto po natin ng maayos sa sistema ng edukasyon, kung gusto po natin na umunlad yung kalidad ng ating edukasyon, kung gusto po natin na tayo ay kaya tumaas ang ranking natin sa PISA at iba pang mga pandaigdigang panukat, unahin po natin na ayusin ang buhay, kabuhayan at kagalingan ng ating mga guro. Napapanahon naman at malaking bagay ayon sa DepEd ang paglulunsad ng matatag curriculum o ang revised K-10 curriculum, lalo't mas matututukan ng mga guro ang pagtuturo at makakapag-focus sa mga estudyante sa mga mahalagang asignatura. Dapat matagal na nating ginawa yung decongestion ng curriculum kasi hindi naman yun sa dami ng competencies, kundi kung ano yung mga competencies na mahalagang matutunan ng mga bata. So ngayon, kung nagra-rush ang teachers sa pagtuturo dahil sobrang dami ng competencies, hindi rin matuto yung mga bata. So yung mga skills na dapat na-develop sa kanila, hindi ma-develop. So pagdating sa mga assessments, hindi nila mapakita na kaya nila yung mga international at saka national assessments natin. Isa rin sa tututukan ng DepEd ang nutrisyon ng mga bata, kaya naman puspusan ang kanilang pagpapatupad ng school-based feeding program na sa ngayon ay nasa 11.7 billion pesos na ang pondo. Sisimulan na rin ng DepEd ang Catch-up Fridays kung saan ipatutupad ang Drop Everything and Read, kung saan ilalaan ang kalahating araw sa National Reading Program, habang sa hapon naman ay tuturuan ang mga estudyante ng values, health at peace education. Kenneth Pasyente, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.